Sa gitna ng kasikatan ni Kim Chiu at pagpapasaya sa kanyang mga fans, ay meron pala itong pinagdadaanan sa kanyang pamilya. Alam naman natin mula nang manalo si Kim sa Pinoy Big Brother, siya na ang naging breadwinner ng pamilya. Pero ano itong pinagdadaanan nila na kanyang ate Lakam na alam naman natin very close sila? Bakit humantong sa hindi pagpapansinan at pag-iyak ni Kim? At ang kanyang naging shoulder to cry on ay walang iba kundi si Paolo Avellino. Ano kaya ang nangyari sa magkapatid na ito? Ating alamin ang buong kwento. Mula nang manalo si Kim Chiu sa Pinoy Big Brother, ay talaga naman siya ay tinangkilik ng masa dahil sa kanyang mga kwento at pagiging breadwinner sa family. Unti-unti siyang nakilala. Marami siyang naging mga proyekto na talaga namang sumikat at talagang minahal siya ng masa kahit may love team o wala. Kaya naman tinuring si Kim na A-lister dahil sa kanyang kasikatan. Kahit kanino pa siya i-pair ay talaga naman tinatangkilik siya ng masa. Kaya naman si Kim talaga naman gumagawa rin ng paraan para maging entrepreneur at magpundar. At nagsimula na nga siyang magnegosyo. Nilaunch ni Kim Chiu noong October 2022 ang kanyang negosyong House of Little Bunny Philippines. Isa siyang online shop selling handbags na alam naman natin na gustong-gusto ni Kim. In the middle of 2023, it was revealed in one of Kim's endorsement media conference that the actress owned a commercial building in Cagayan de Oro. Ayon kay Kim, kaya daw siya nagnenegosyo ay para may fallback siya kasi hindi naman daw habang buhay ay artista ka. Siyempre may mga panahon din na kailangan mo na rin na magkaroon ng ibang pangpagkaabalahan bukod sa pag-aartista kasi darating din ang araw na hindi ka na rin sikat, ayon kay Kim. Dahil syempre very busy si Kim, isa sa pinagkatiwalaan niya sa mga negosyo ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Lakam Chiu. Very close ang dalawa. Matatandaan na nang magkasakit, itong si Lakam ay si Kim Chiu talaga ang humingi ng prayers na sana gumaling ang kanyang ate. At dahil nakomotos nga si Lakam ay humingi talaga ng dalangin si Kim sa mga fans na ipag-pray ang kanyang ate na sana malagpasan niya ang kanyang pagkakomotos dahil sinabihan na siya ng doktor na wala ng pag-asa. At laking saya ni Kim dahil dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at nagising si Lakam sa pagiging komotos. Sabi nga ni Kim, ang ate niya ang kanyang kanang kamay sa lahat-lahat, especially sa negosyo, dahil very busy nga siya sa pagiging artista. Kaya sabi niya ay hindi niya kakayanin pag nawala ang kanyang ate. Buti na lamang ay binigyan siya ng panibagong buhay. Pero sabi nga nila hindi maiiwasan talaga sa magkapatid ang magkaroon ng tampuhan dahil napansin ng mga netizens na in-unfollow ni Kim ang kanyang ate sa kanyang Instagram. After that ay nag-unfollow din si Lakam kay Kim. Kaya na-curious sa mga fans, ano kayang pinagdadaanan ng dalawa? At hindi na sila friends sa Instagram. At napapansin din ni fans na mukhang may pinagdadaanan si Kim dahil nakalagay sa kanyang caption, "Didn't expect it, didn't prepare for it, just needed this moment to breathe."
At ilang days din at weeks na absent si Kim sa It's Showtime. Kaya naman ay nagkaroon na ng samot-saring spekulasyon. Ayon sa source ng Christopher Min, ang dahilan daw ng hindi pagkakaunawaan ni Kim at ng kanyang ate Lakam ay dahil nalulung daw ito sa kasino at sa pagsusugal. Ayon sa source ng Christopher Min, ay humingi daw ng pera si Lakam kay Kim para daw sa negosyo. At ibinigay naman daw ito ni Kim ang malaking halaga dahil pinagkakatiwalaan niya ang kanyang ate. Pero hindi alam ni Kim na nalulung na pala sa sugal ang kanyang ate. At lahat ng pera na kanyang ibinigay ay nawala. At ang negosyong sinasabi niya ay wala naman daw ipinakita kay Kim na may natapos na negosyo. Kaya pala, sabi ni Kim sa kanyang Instagram, "The past weeks have been tough juggle between work and personal life. But I'm beyond grateful for everyone who's been there for me through it all." Ayon pa sa kanya, taking it one day at a time, trusting that everything unfolds in His will. Ayon pa kay Kim. Kaya naman sa gitna ng kontrobersya at problema niya sa kanyang pamilya, ang kanyang naging takbuhan ay walang iba kundi si Paolo Avellino. Dito niya sinabi lahat ng kanyang problema at pagsubok sa buhay, which is si Paolo ay nandyan lamang parang karamay niya at the same time pakapikinig sa kanya. Marami rin ang natuwa dahil meron niyang nag-leak na video na umiiyak si Kim at nakikinig lamang si Paolo sa kanya. Kaya naman sabi nila ay talaga namang perfect match dahil si Paolo ay hindi iniiwan si Kim sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay nito. Siya lamang ay nandyan para makinig. Kaya sabi din ng mga fans, pinagpapala talaga si Kim dahil kahit na ganun ang nangyayari sa kanyang pamilya ay hindi siya nawawala ng mga proyekto at mga endorsements. Kaya maraming nalungkot. Sana daw magkaayos sila ng kanyang ate Lakam. At sana daw ma-realize din ni Lakam na pinaghirapan ni Kim lahat-lahat ng winaldas niyang pera. Kaya sabi nga ni Kim, grateful pa rin siya dahil marami siyang mga proyekto ngayon. At meron pa silang shooting ni Paolo Avellino na ang titled ay The Alibay. At marami rin siyang endorsements. Kaya nagpapasalamat siya sa lahat ng blessings na dumarating sa kanya. At syempre pinapasalamatan niya rin si Paolo na lagi nandyan na nakikinig sa kanya at lagi nasa tabi niya. Kaya sabi ng mga fans, sana ay magkaayos na nga sila Cam at Kim at sana nandun ang pagpapatawad at the same time pagbabago sa part naman nila Cam. At maraming masaya for Paolo at Kim dahil nananatiling matatag ang kanilang relasyon. Kaya abangan na lang natin ang bagong proyekto na gagawin ni Kim at ni Paolo, ang The Alibay. Until next update, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!